So di ta paglangan nindog ta palihog. Salamat sa laing higayon makapaabot niyo sa pulong sa Dios og adto ta sa pag-abli sa atong mga Biblia, the same nga passage mga igsuon. Okay, Proverbs chapter 3 verse 10 na. Verse 9 and 10. Okay? Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Ato ni dunganan sa pagbasa. Okay, verse 9. Dungan ta verse 9 to 10. Ready to go. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Gamahanan nga Dios, palihog Lord, i-bless imo ang pulong. Tuguti amahan sa simple yanong paagi, makakuha mig leksyon, muli mi nga dili kawang among pag-ari. Tuguti amahan imong balang espiritu mo pahiluna sa imong mga pulong sa matag kasing-kasing, o palihog Lord, ikaw manasayod sa imong mga kalapasan. Hinlui mi, hugasi kami, tabuni kami sa hamili mga dugo, iyula sa krus Kalbaryo. Itugod amahan nga ang imuhang pulong karon, maoy madaugon o maoy mo lihok sa taliwala namo. Wa ang mga distraksyon o ikaw Ginoo magahatag namo kasing-kasing anda mo paubos mo dawat sa mga pagtulunan. Kaya mong gisalig, ikaw mag-bless in Jesus name. Amen. Manglingkod ta palihog. So, meaning kahapon nun, atong paghisgutan mga igsoon about sa hindrance. The hindrance from receiving God's blessing. So, hisgot ta karon, nidagahan nga mga butang nga angay nato sus tukion. Maghisgot ta unsa may mga babag, because I believe sa diha nga muhimo ta og pagtuman sa pulong sa Dios nga iyang ingon niya, honor the Lord with thy substance. Sa diha nga atong pasidunggan ang Ginoo pinagi sa ato ang mga usab na substance. Mga kabtangan nga gipiyal sa Ginoo with thy substance. So sa ato nga sa dihang atong pasidunggan ang Ginoo, ang atong mapaabot maunang naa sa verse number 10. So makita nato nga sa dihang muhatag dayta sa Ginoo, mupasidungog sa ngalan sa Ginoo, mag-expecta og ani. Kay kung unsay imong gitanom, mao man sa imo balik, mao man po'y maani. Pero dili sa tanang higayon usahay nga sa dihang nitanom ta, ni ani ta. Nakuha na to? Sa bisan arita sa physical o sa literal nga pamaagi, dili biya sa tanang pananom sa mag-uong. Kasi nakaagig uma. Tanan bang panahon ni tanom ka, ni harvest bagyod ka? No ay mga panahon mamatay imong gitanom oy. Naayoy mga panahon nga dili mo tubo. Ug naapoy mga panahon nga makaani pod, pero imposible nga sa tibuok di mong kinabuhi nga mananumay ka nga puro ra ka ani. And I believe usab sa kinabuhing Kristohanon, dili sad sa tanang higayon nga nag first fruits ta, nag-tithes ta, na ay blessing nga nibalik sa ato. Agree mo na? Dili sa tanang higayon. Muni naghisgot ta unsay babag ngano man nga di man ta nakadawat sa panalangin sa Ginoo. So unang butang atong tan-awon, unang butang anita sa the promise, kaning gitawag promisa. Ani sa ta sa promise. Duha ra man ni, ikaduha the problem. So anita sa promise. Unsa may promise sa Ginoo? Naa sa verse 10. Kung imong i-honor ang Ginoo sa imuhang first fruits and honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Pag-abot sa verse 10, mao na siyang resulta. Promise man na sa Ginoo nga kung honor ka, ingon siya, so shall thy barns be filled with plenty. Sa ato pa, sa dihang mo, hatag ka sa Ginoo sa imuhang first fruits, ingon siya, naay panalangin, so shall thy barns be filled with plenty. Sa ato pa, makadawat ka og abundant nga panalangin, kay plenty good. Yan ingon siya, and thy presses shall burst out with new wine. So mingong gani kag new, uy, lahi na sad ni nga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Kay ingon siya, presses with new wine. Dili lang kay nag-continue na ay niabot nga bag-o. Karon sa ato ba ning i-check sa atong kinabuhi sa tuig sa 2024 unsa kay bag-ong niabot nato?
Basin puro rata na nanawa ni kana bitawng ni dawat ra sa mga salid ra sa uban. Pero dili gyud siya nyo nga ikaw mo'y nakapahimulos. Wa mo nakamatiko na, basin baya na ay problema. Kay ang promise sa Ginoo niingon man siya, so shall thy barns be filled with plenty. Gusto gyud sa Ginoo nga ang iyang anak panalanginan. Gusto sa Ginoo nga ang iyang anak na ay increase. Amen? Mutuo ba mo ana nga kung tarong lang ang atong pagkinabuhi diha sunod sa Ginoo, makita nato ang increase? Ha? Pananglitan kung naadyo sa imong kasing-kasing tuyo gyud nimo nga mausab ang dagan sa imong kinabuhi, makakita jud kag increase. Kanami ingon kag increase, kausaban ba? Kung sa una di ka tigsimbahan. Tigsimbahan na ka dapat kada Domingo. Nya wa pa man toy Wednesday sa una. Nya kay gusto man jud ka nga mapakita nimo nga mosunod jud ka sa Ginoo, nitunga na ka Wednesday. So na-increase. Nakuha na to. Kung sa una Sunday ra ka, karon nitungan nag Sunday afternoon, sa una nga walay Wednesday, nanay Wednesday. Kung sa una mo simba Domingo na ato buntag hapon pero late. Karon on time na. Pag on time mo, ngano sa trabaho magsayo man lagi. Pero og nganong sa Ginoo, unyaon ra man, nakaminos. Ayaw ana. Unya kung sa una di katig tithes. Ingo man kag increase. Naanay increase sa imong kinabuhi, ga-tithes ka na. Unya kung sa una ga-tithes ka lang pero walay love offering. Kanang hisgot man tag increase. Muna ang blessing. Karon mag-love offering na. So, di lang kay nag-love offering, nagkadugay sa kinabuhing Kristohanon kay imong tuyo ang imong kasing-kasing sakto man, basta sakto lang gyud, naamang gyud tubo gyud. Nakuha na to? So kung naagyoy saktong kasing-kasing mo sakto mo tubo gyud ka. So di sa una tithes ra, karon may love offering. Sa una nay tithes, may love offering, karon na anay faith promise offering, mission giving. So na-increase. Sa una, dili mo participate unsay mga activities sa church, magtan-aw lang. Karon unsay ako mahimo diha? May increase. Sa una dili mangabig og kalag. Karon magsuluining na, mag-discipleship na. Na-increase. Blessing na. Panalangin. Pero nang labay ang katuigan, imong kasing-kasing bantok. So may blessing. Ano man na? Nakuha na to? Karon ang problema, maingon ta, ang panalangin, sige, taghatag na simbahan, wa, magyapoy ni uswag sa among kinabuhi, dili na ay problema. Ikaw ang problema. Ya usahay, di rabata mo ilang nga kita source, hinungdan sa problema, manudlo ra bagi deta. Ay, si kuan magod mo hinungdan, nya abi nato, baya, Kristohanon, abi nato, naanad taning batasan, kada bitawng, nakahibawtang sayop, unya, sige, tagpanudlo sa uban, nagtuotang nga makaikyas na sa judgment sa Ginoo, dili ra ba? Basta may kalabutan gani ka sa sayop, ayaw na lang panudlo, pa ako pa nimo, muangkon ka, nya ay nagpanudlo para mahunong na. Para mahunong na. Kaya nga naman, bisa sa panimalay, sa managtiayon, kung naay problema, muingon ang bana, akong asawa. Ya, maingon pong asawa, o sa problema, iya po ito, ang akong mga anak, mga gahi o ulo. So, ang mga anak, mangutan, mag-ingon po doon, ibalik po na si Papa, magod, istrikto kayo. So, nagtuyok-tuyok ang problema. Puro ka tinudlo ay, wag yun ni angkon nga. Ako ang sayop. So, unsay nahitabo? Walay kasulbaran, gubot ang panimalay, way kalipay. Unya, do you think nga kanang pamilya nga wala nang malipayon sa ilang panimalay mismo, muari nagsimbahan? Babag na oy. Kay ang simbahan malig-on lang kung ang panimalay mismo lig-on na ang daan. Nakasabot ha? Ang una ba yung gibuild sa Ginoo dili biya church? Family.
Muna ayaw mo paghandom nga maligon ang simbahan ko ang pamilya dili pulong sa Ginoo ang gadumala. Unya magsigig tinudlo ay sa sayo. Unya adto ta sa Bible original nga mga tao nga nangasayop. Kisa may unang nasayop. To silang Adan si Iba. Kisa man tong sayop. By the way. Kisang sayop asawa. Pastor mangigo man jud ka pastor. Sayop sa asawa. Kay ngano man, dili baya si Adan mo nikaon sa bunga? Nakuha na to? Si Eve baya. But since kay di man gyud ikalimod nga ug naay problema sa panimalay, moadto man gyud sa leader. So kisa gipangutana sa Ginoo. Tungod ba kay si Eve mo nikaon ang gipangutana una sa Ginoo ang babae? Wa, niadto sa laki. Kay na may problema. Basta may problema sa panimalay, ang bana hinungdan po'y pangutanon. Karon pag pangutana sa bana, ada naunsa man ni. Ginoo ang imong babaeng gihatag nako. Oh. So kay usahay ba nagtuo ta ba? Abi nato ma-safe ta sa pag-blame sa uban. So ingon siya nga ang babae manggod so gipangutana sa Ginoo. Eve ngano man ni? Wa man po ni ana si Eve. Nganong ni kaon ng gugapod? Wa man siya ni ana. So siya yung gipangita, tapos siya ka-blame. Ang bitin. Oh. So unsay giingon sa Ginoo, alang mangutahan na po siya sa bitin nga di man to tao. Pero kung imong tan-awon sa mga sayop nila, silang tulo puro ni dawat og consequence. Dili buot pasabot kay niingon si Adan nga dili man gud ako'y una ni kaon nga na-free siya sa judgment sa Ginoo. Unsa may consequence sa sala? Muna ang bana, ay mga bana dire. Uy, mga bana, uy, sige mo diya patago-tago. Kamong mga bana, trabaho gyud na nga maghago gyud mo magpasingot. Amen? Kana kayong manulis gani panington mangani na. Unsa pa kaning magtarong ta? So, dili ikasakit sa bana, manginabuhi, maningkamot para buhion ang pamilya kay ngano man. Ingon ang Ginoo sa abog ikaw gikan, sa abog sa sweet diha sa imong paningkam kanang singot. Sa imong paningkamot diha sa kamabuhi. So muna nga dili na to igsapayan, isakit nganong maningkamot nya ma-discourage ka nga kanang imong ginabuhi karon bunga man ni sa sala. Nakuha na to, pero nagpasalamat ang gibuhi pata sa Ginoo o gipatay na ta sa Ginoo. So trabaho ug responsibilidad sa mga bana nga atimanon ang panimalay ang iyang asawa. Unya unsa may consequence sa asawa? Mao po na inyong share. Share sa inyong kapakyasan sa Ginoo. Unsa ingon sa Ginoo? Sa diha nga mga anak ikaw maglabor ka. Muna wa gyud mga anak nga muguwa ra nga sama sa gihimo sa Ginoo tayhupan lang ilong. Wa! Kay ngano man ni supak man ang tao so gipaanto sa Ginoo. Nya ang bitin unsa? Gipakamang sa Ginoo. So, kung imo bang analyson, kani day magsige tag blame, di day ta ka excuse oy. Bisan pa unsaon na tong explain, makadawat gyud ta sa bahin sa bunal sa Ginoo sa panahon nga may kalabutan ta sa problema. Muna akong giingon, ay sige blame sa uban. Tanawa imong kaugalingon. Kay usahay biya sa tinuoray, sayo ra biya kay na ipanudlo ning mga sayop sa ubang tao. Pero kani manamin ta sa atong kaugalingon, di kita kakita sa atong sayop. Nakuha na to? So, mo ni siya mga igsuon ang problema. Kay ang promise sa Ginoo, gusto niya nga panalanginan ta. Gusto niya nga mo-increase ta. Pero kung imong kasing-kasing batuon, bantok na mga igsoon, di na madutlan mo na, manglabay ang katuigan, mao ka lang gihapon, inig pangumusta. Kumusta ka sis? Mao lang gihapon. Di ko na usab, wag yun nag-increase sa imong kinabuhi. Same as usual. Ganong di man magmauswag, ganong walay increase, walay blessing. Ikaw mismo, wa kay kalipay sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Imti imong kasing-kasing. Muna gusto ka na ay kaswalti kanunay sa kinabuhi. But mga igsoon, ang tuyo sa Ginoo i-bless. Muna, sultian ta mo mga Kristohanon pamati mo, ayaw gyud mo pagtuo nga aron ikaw ma-bless, magkinuripot.
Usahay mo basa ta ng mga blita sa atong cellphone. Daghan kami ingon nga unsaon kuno maging successful kanang dili masigig panghulam. Dili sige ka nang manghihatagon, maghuna-huna po ka sa imong kaugalingon. Oy, Kristiyano, careful ta, dili tanang practical, biblical. Ha? Nakasabot ha? Dili tanang practical nga prinsipyo, biblical. Kay nagtuo ka mga igsuon nga sa imong pagkakuripot, madato ka. Dili na assurance nga sa imong pagkatihik mga igsuon bisan ang sa Ginoo mga igsuon imong angay unta ibuhian. Sige nimong kitago gina-withhold nimo kay abi nimo nga sa imong pag-withhold i-bless ka or di ka magkalisod. Natingala nga sige ka ga-withhold. Unya naglisod man noon. Natanawa ang verse sa Proverbs. Tanawa rin Proverbs chapter 11. Kani tinuod ni nga giingon niya diri sa verse 24. Dili man mga igsuon ang pag-withhold sa butang nga iya sa Ginoo, dihata mo asinso o dihata iuswag sa Ginoo. Dili oy. Tanawa sa verse number 24. Proverbs 11. Namo? Unsa giingon da sa verse? There is that scattereth. Kasabot mo na, there is that scattereth. Unsa man ang scatter, sige give, sige lang gag-give. Nag-tithes na ganyan, pros pa, nag-special offering pa, naapay laing contribution. Mapobre ba yata ni pastor? Pero ang prinsipyo sa Ginoo, there is that scattereth, pero wala na pobre. There is that scattereth, and yet increase it. Wa ka na libog, ana. Wa ka na tingala nga, ngano sige gahatag, wala man na purdoy. To ay perting kuriputa dito, mas naglisod. Naningon siya dito mga igsoon with, and there is that withholdeth more than is meet. Kana mga bintahuso kayo ba? O naitapok-tapok contribution sa, di yun, may mukaon, pwede mo contribute. Amen. Mayo mukaon, pero di yun mo contribute, kay mamintaha yun. Kuripot kayo. Oh, now there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Na, tanawa, nagtuo ta nga sa atong pagkatihik, mo asinso ta, i-bless ta, ingon ang Ginoo, mas damor kang kilisod-lisod sa Ginoo. Pero to ato dito, sige gagib. Right ang kasing-kasing. Matod pa sa verse ganiha, sa 1 Corinthians 6, because ingon siya, this I say, sa verse 6, 7, man to inyo, sa verse 6, but this I say, he which soweth sparingly, shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Wa ba mo kahibalo ka kanang word nga sparing? Mao nay gitawag dito sa Luke 6 ganiha atong gibasa sa 38 nga gitawag good measure. O kanang good measure mga igsuon mauna ang pisabot sa tithes. Mangutana ko, unsaon nimo pagkasayod nga good measure? Kana bang good measure sa Luke 6:38, pasabot ba na atuar ba ng sukod-sukod sa atong kaugalingon nga according to our heart? Kanang good measure diha, it means nga sa Old Testament mga igsuon, ang base sa pinaka-standard nga right measure sa giving magsugod sa tithes. Munang gitawag siya good measure. Kaya di man ka maingon o good kung walay standard. Unsa man ay standard sa Old Testament sa giving? 10. So muna ingon ko nyo ginabuntag, walay bersikulo nga nagsulti literally o kanang bang word for word nga mag-tithes, pero kanang ingon siya nga sparingly or good measure, nag-refer na sa tithes kung makasabot ta. Unya pagkasunod niya sparingly, and he which soweth bountiful, munang na I love offering, na mission giving, na first fruits, bountiful, nanubra na. Namingon ta nga dili applicable. Hello. Applicable, oy. Tarong nga lag, iway, pagsabot, ayaw, ikinuripot, pag-understand sa bersikulo. Muna mga igsuon, makita na to, nga ang saad sa Ginoo, gusto siya nga na ay increase. Pero, nganong wa may increase? Kay ngano man, ato ta sa problema. Anita sa mga problema. Unsa may problem day?
Naay problema. Acts chapter 5. Kailan siguro mo ani ako introduce nga tao diri sa Acts chapter 5? Ha? Acts chapter 5. Atong basahon. But a certain man, Acts chapter 5, ani problema diri. Tanawa, but a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession. Kani mga managtiayuna, dili ni membro simbahan nga pobrehon nga pagka-membro. Nganuman, na may yuta. Unya, kani sila mga igsoon na panalanginan ni diri sa preceding chapter, ani chapter 4, verse 36, kato si Barnabas, nga nagbaligya sa yuta, na-encourage po sila. Kay kani bitang sa kaning kinabuhing Kristiyano, usay kana bitang naiuban nga, "Nghatag ka, maningom po ka, muhatag po ko." Kay napanalanginan ka ba, na-encourage ka nga, labi na kay capacity niya, ni hatag ka, baligya kay yuta, baligya po ko yuta. Mo to ni hitabuan ni nila. Na-encourage sila kay gitawag mo to si Barnabas nga son of consolation or son of encouragement. Nakapa-encourage to sa managtiayon ni Ananias ug Sapphira nga ibaligya sa nila ang ilahang yuta kay aron dadon dito sa tiilan sa Ginoo. Dako kay itong amount sa kwarta, oy. Sobra pa to first fruits. Yuta gutugod. Karon, dili sad to ingunta nga tinawhanon kay dili sayon baya na may mga ibaligya yuta para sa Ginoo sa simbahan. Gitandog to. Natoy impresyon sa Ginoo. Kabantay mo usahay nga na isulti amount datatay buhaton diri ingon yung pastor dia. Nailiin sa atong heart sa Ginoo nga mo ni imo i-contribute. Pero usahay magminaro ta. Mauni ato ang giliin sa Ginoo ato sa dili lang sa akin ngano man gusto nato ipaubos pag yun nato. Ang Ginoo ba yan through the Holy Spirit hatag impression sa atong kasing-kasing. Usahay lang magpatig-atig ata. Ato nang iunya kay ato ipaubos pa. Na karon mauto sila, giliin silang heart nga ibaligya ang yuta. Karon kasi nabot silang ila ibaligya. Karon mga igsoon sa verse 2 and keep Sapphira with his wife sold a possession, verse 2, and keep back part of the price. His wife also being private to it and brought a certain part, laid it at the apostles' feet. So, ang Ginoo naglain silang heart nga ihatag ang tibok halin. Naunsa bang pagkaunsaa mga igsoon nga nagasinabot maning managtiayon nga paghuman og kahalin sa yuta. Wa man ni kaning na anomalya nga nahitabo din Di ba managtiayo magdungan magabot simbahan? Di ba no kung naay dili maayo ba? Ngano naguna man ang bana? Nya ngano ang asawa ulahi magayo. So what nay problema? So ang problema dito kay ang asawa nagasinabo sila kuhaan nila og portion. Nya ang uban na lang mo'y dadon sa simbahan. Muto naguna si Ananias. Nya wala sila kahibalo, kumpiyansa ra sad kay si Ananias nga abi siguro nila dili mahibaw-an sa alagad nga si Peter kay ang ilahuna nga at least na amin nahatag. Karon mga igsoon, si Peter gitimbrihan sa Holy Spirit. Ambot yun sa pagtimbre no nga ihunghungan siguro sa Ginoo si Peter nga Peter nay padung diyang Ananias dishonest na. So di ara ang problema, dishonest heart. Dishonest nga kasing-kasing. Kay kaning kasing-kasing nato mga igsuon mosugot kag sa dili. Bantayan na ni. Dili tanang isulti sa kasing-kasing husto. Tuo mo na. Muna bitaw na ang Proverbs, for keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. The heart of the problem is the problem of the heart. Ang problema kanunay sa problema kanunay ang tinugdanan sa problema ang kasing-kasing. So karon mga igsoon, Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart? Kay mo ra akong giingon lagi, usahay giliin sa Ginoo, usahay na po injection sa di maong, injection sa hunahuna. Ug mas gipadaog pa nato ang personal nga interes. Karon ingon siya, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Kisa ba nagdahom nga mabadlungan sila ato sa Ginoo? Ano na makak mo? I do not know sa inyong first fruits ganyan. Kung nagsulti yung buong anis diya sa Ginoo.
Wa jud ta kahibalo. Kamura. Amen. Ani ala ka kulba basin papakuhaon ta sa Ginoo ani da. Nanata sa panahon sa grasya. Pero kani gi-remind lang ta sa Ginoo nga uy dili na palabyon sa Dios. Natanawan ingon siya, why hath Satan filled and had to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Ano man gitugutan ninyo nga ang limbong sa yawa, nga malimbungan yung kasing-kasing inyong kuhaan ang halin. Nya mangutan nako, wa ba day sila katungod panalitan kung sila kay ilaha man to kabubutong gibaligya, wa day sila katungod kuhaan to nila. Naa kay ilaha man to. Pero kanong wa man mas nasagmuyo man ang Ginoo. Kay wa man ta kahibalog sa impresyon sa Ginoo nga nakidil sila sa Ginoo nga amo ni ibaligya tanan Lord ay namong ihatag. Magbantay ta na to mga panulti nga usahay mga naad ta sa Ginoo Lord, mag-serve ko sa Ginoo tapos inikabot sa panahon magka-problema. Mga malimot man ta sa atong saad. Unya minguta nga ako isurrender ako kinabuhi Lord. Unya pag-abot sa problema, gagbay ta kay problema, wa lang matagad, di naman mga lagad. Nya mas nagpabilit pa man sa atong hunahuna ang katong negative nga gamayng butang kaysa atong gisaad sa Ginoo mga lagad ko. Nakuha na nanto. So karon mga igsoon, ingon ng Dios. Ingos Peter, why it's remain? Verse 4, was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Natanaw ha? This thing in thine heart, that thou hast not lied unto men, but unto God. Kristohanon pamati mo sa tinuoray. Si Pastor, wap nakahibalo, unsa yung tinuod nga sukod, insaktong sukod sa mga blessing nga gialaw sa Ginoo sa inyo ha? Sa panahon nga di mo mag-ades, ang Ginoo mo'y maningil ninyo. Amen? Ang alagad sa Diyos, wag yung tao na namingog dagda o listahan. Mura kuwangan ang imong tithes sa Domingo hoda. Nana ba inyong pastor? Nigisunod ba mo sa inyong balay? Nay pastor ba nga isuon nga musunod sa balay sa membro kay wa ni simbag hapon ang imong tithes? Pasalamat mo nga inyong pastor dili ingon ana. Pero may pastor nga pag di ka mo simba karon murag iglesia. Nga paninglon ang imong tithes. Wa makasimba gapon. Oh. Pero mga I do not know pero wa ko kadubong ni membro nga ngipandungog gisunod man nimo akong tithes pastor. But you know what, mga igsoon pamati mo. Wala may kahibalo kung unsa gaanis mo sa Ginoo. Pero ayaw taon mo kalimot nga naay tig paningil jud musunod sa saktong record sa inyong paghatag kung gaanis ba mo sa Dios. Hello? Amen? Karon ingon siya, Ananias, hearing these words, mga igsoon, si Ananias, mga igsoon, heart attack. Pagkadungog niya, mga igsoon, nangurog siya. Pagkahuman, mga igsoon, bugtuan sa kinabuhi. Ngano man, dishonest nga heart. Amen. Wala may amen ang ubanda. Nagahi lagi mo diha. Dishonest nga heart. Ang asawa, mga igsoon, wa pa naabot. Nahuman na ang Sunday school, wa pa naabot. Kay nga naman, basin nagpalit og make-up. Kay dugay man kayo naabot, sugot sa dili kani mga babae, daghan man yung kini chuchibrichi, daghan pa kay mga gagmayng mga ambot ka daghan kayo. Bisa pagpaunahon pa na nimo, der una ka na naglihok, mauna gyapon mga lalaki gyud. Na di gyud kalibot ka mga babae, maulahi gyud sige. Mao di siguro kina namalit pa siguro to, na order abot wa pa bay delivery. Oh ma, wa ta kay balo. Karon abot na, human na ang serbisyo, vertical late kayo. Gisugat mga igsoon. And the young, verse number 6, and the young man arose, won him up, carried him out, and buried him. Ti amo na, wa man ni kaluoy taon, oy. Wa man huwata ang asawa unsay desisyon ani, kanang naipamatay ba? Mura siguro ni o kanang pandemic nga panahon siguro ni. Nga, di na huwaton ang pamilya, kinala na ilubong kay manakod ang virus. Wa man huwata oh. Wa gyud huwata nya tanan, and the young man arose, won him up, giputos na mga igsoon pagkahuman gilubong. Nakapali pa asawa mangita ni. Karon pag abot sa asawa, about
the space of 3 hours. Pagkalayo, kayo 3 hours, ay, distansya. Umanang service. Umanang service, mga igsoon, niabot ang asawa. And Peter said unto her, sa verse 9, sakto ba ni? Verse 7, it was about the space of 3 hours after when his wife, not knowing what was done, came in. Abot na din siya. Peter answered unto her, tell me whether you sold the land for so much. And she said, yeah, for so much. Sold niya kung pila gihalin. Then Peter said unto her, how is it that you have agreed to tempt, you have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Siya nga nung nagkasinabot, ma'am, nga inyong gihagit ang balang Espiritu sa Dios. Kaniday mag-dishonesta, ato din gihagit. Usahay ko, mingon ta nga, maluoy ra ng Ginoo. Hagit na, kanang inabusar ta. Mingon ginugihagit, di ko ninyo palagot mo na ako, da. Siya nga, maluluhi, forgiving ng Ginoo. Kana kung maigo ka sa iyang pagkamanggiluluhi, kilahi-lahi, bagtartar ang Ginoo sa matag-usan na to. Unyag matungnan ka nga, last period na to, yung grace ni mo. Kaya di man ta parehas ka kataason sa iyang gipakitaag kaluoy. Kay Abraham bitaw, I will show whom I have show mercy. And unto whom that I will not show mercy. Hindi ka kabuot kasi siya may Diyos. Karon kung natungnan ka nga, wa na to, last na lang to di mo, perting patayan ni mo. Karon mga igsoon, ingon dere, and then Peter said, how is it that you have agreed together? Muna mga igsoon, mga nagtiayon, may usahay siguro dili mo ta di magkasinabot. Basta when it comes to giving para sa Ginoo, na agyoy dapat mo standya, ayaw gyud kuyog nga kung ang inyong desisyon mubatok sa tudlo sa Ginoo. Kaya umingon ta nga di na lang ta manimba, magkasinabot mo na. Kung ang asawa mingon sige di na ta manimba na, mga igsoon luoy jud kayo mo. Ni kuyog man siya. Nagkasinabot man sila. So ningon siya, Peter said, how is that you have agreed to get to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Mga igsoon siya, tanawa, balik to karon ang naglubong si mong banaw. Siya, akong banasa di ay, huwag ko kay balog ilubong niya. Mubalik to karon, kay ikaw isunod. Mga igsoon. Shock! Patay po. Heart attack. Usay, di ta kasabot niya nino, huwag may kaluoy ni panghitabo. Pero na yung mga panghitabo, usay, i-allow sa Ginoo. Kaya nga naman, tanaw, usay na hitabo. Sa verse 10, then she fell down and straightway at his feet, healed up the ghost, and the young men came in and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. Gilubong po. Tanawa sa verse 11, and great fear came upon all the church. Nganong i-allow sa Ginoo nga naay mga panghitabo aron ni manghitabo sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios, usahay i-allow sa Ginoo para ang tanang mga Kristohanon mabantay. Muna ayaw mo pagsalig, ako bitog ingon gina, kay di ta kahibalo. Kung asa kutob ang kaluoy sa Ginoo nimo. Kaya nga naman, gihimo to sa Ginoo para magmatngon ang mga katawhan sa Dios. Kristohanon ayaw yun suwayi o hagita ang Ginoo. Pinagi saon sa pastor, nga ang butang nga balaan iya sa Ginoo, sayon-sayono ninyo withhold. Tarunga inyong heart. Kay himuon gali na ninyong issue ang kwarta against diri sa ministry sa Ginoo, na gamiton po ng hinungdan, amaoy na hinungdan, matay ka. Amen? Kanang riso kwarta, anything nga gihatag sa Ginoo, nga kabawta nga ang Ginoo, gipaningil na sa Ginoo, kay gusto i-honor na nato sa Ginoo. Ayaw na, itaya imong kinabuhi niya. Lord, di ko gusto matay, Lord. May pay ako ng buhian na nimo. Mapanalanginan pa ko kaysa gubaon na akong kasing-kasing ang mag-disanis na sa Ginoo. Mo na problema. Gapay laing problema ikaduhang tao. Ikaduhang example, Malakay chapter 1. May ba mo ani? Malakay arita. Usa na lang human na ta, tawa ra. Malakay, kahibaw mo sa istorya sa buko Malakay chapter 1? Unsay nahibaw-an ninyo? Ha? Hapit na mahuman? Tanawa. Verse number 6 down to verses 8. Malakay chapter 1.
Ingon ang bersikulo, ang gisuwatan ani ang mga kaparian. Iniabot ang panahon nga ang mga kaparian dili na gatarong o perform sa ila duty. Ha? Ang mga halad wa na nagkadimao. Ang Exodus, Leviticus naay saktong procedure kung unsay atong ihalad sa Ginoo. Sa klase sa mga hayop, unsaon pagpaula sa dugo, kinahanglan without blemish. Nagkuha na to? Tanawan na hitabo diri. Sa verse 6, atong basahon. Ingon ang verse, a son, namo diya? A son honorit his father. Nya, ang anak di ay mupasidungog sa amahan. Ang ulipon mupasidungog sad sa iyang master. Niingon ang Ginoo, kung ako ang inyong amahan, asa man akong pasidungog bi. No, kulbaan ang mga kaparian dito ato nga panahon. Mas maayo pang amahan kay gipasidunggan sa anak. Mas maayo pa ang ulipon kay gipasidunggan ang ihang agawon. Sa kung ako amahan, asa man ang akong pasidungog bi. Ana mga kaparian. Niingon sila, kung ako ang master, asa man ang kahadlok? Where is my fear? Niingon ang Diyos. O ye priests, that despise my name, and you say, o niingon mo, asa man pasipala sa imong ngalan, Ginoo? Oh, ingon ang Diyos sa verse 7, you offer polluted bread. So sa ato pa, ang ilang gihalad mga igsuon, panos na. Polluted gani, meaning dili na prisko. Nanghatag mong mga panos na. Apan may altar. Unya karon mo ingon mo nga asa may naghatag og mga huga, mga salina o mga nahugawa na. Ug kamo niingon nga the table of the Lord is contemptible. Verse number 8, ingon siya, if you offer the blind, ingon siya, kung kamo muhalad og mga buta nga mga halad, di ba nadautan? Kung kamo muhalad og mga kanabitang bakol, unsa ba na kanang kanding or karniro nga tulo ray tiil. Unya gikagid ba unya ana pananglitan nay mga diferensya. Bakol, unya, ipang sipon, sik. Siya dili ba ni dautan? Ingon siya dira mga igsoon, offer it now to thy governors. Kamo na mamoy mga leaders diya sa inyong mga official sa inyong barangay. So ikuno na nyo hatag dito. Dawaton ba na? Hatag ng manog dito, di na manggawas ng sipon. Kung ang tao gani nga unod-nun nga tao maka-insulto gali na. Ganiha dili lang ang dishonest heart but also displeasing offering. Unsa man ang displeasing offering? Mga salin-salin. Mga leftovers na sa atong kinabuhi. Atong gihatag sa Ginoo. Kaya ang ato usahay basihan ang importante nga naatay gihatag. Uy dili na ingon na importante naatay gihatag. Na ay Bible nagsulti unsa insaktong paghatag. Ang importante nga kakita naghatag ta dili lagi basihanan sa tanang panahon kasing-kasing naagyoy pulong sa Ginoo nga atong basihanan nga itakdo ang heart ug ang pulong sa Dios. Kuha na to. Ingon sila ihatag kuno na sa inyong governors kung dawaton ba na sila. Kung ang tao manaway nga tao ra na sila. Ginoo man kako. Muna mga igsuon babati mo. Akong giingon naman ni ganihan, nalakbita naman ni, siguro agyod nga sa dihang naghalad ta sa Ginoo. Ayaw ibasta-basta lang nga naghalad ta. Sulan man naghalad ta, igua ang kasing-kasing sa Ginoo. Unsa man ang naas kasing-kasing sa Ginoo, kanang dili masakiton. Kanang insakto kung baga, saktong sukod, dili kinuhaan, dili delayed, dili sa nang labay ng katuigan. Sa panahon nga angay nato iuli. Kay ngano man, mulay best sa Ginoo. Dili na to batasanon mga igsuon nga kung unsa di na nimo ganahan, kani di na ko ganahan. Ganahan kani? Kung by the way, kung di na kaganahan, ayo na ihatag sa ubang ganahan. Muna ako bitaw usahay mauwaw ko mahatag ta na mga sikanan kay wa ta kibalo ba sa atong tagaan ba.
Bitaw sa tinuoran. Na ako'y daghang mga sinina nga mga sikanan. Mauwaw ko manghatag mo na akong gipanghipos. Ya, kung di na gapuyat, ipanglabay na lang nako kaysa manghatag ta sa tao kay di man ta kahibalog, maingon niya sila, nakaminos ka nako. Amen? Oh, ipanglabay na ninyo mga daan. Ang atong ihatag sa Ginoo, brand new. Ayaw anang ginamit na. Maka-insulto sa Ginoo. Di mo na mag-honor ka sa Ginoo kanang di na nimo ganahan. Pero adto sa tao, mayo kay kapitan na namin, lutuan, panindot kayo. Mag-alagad sa pastor. Lisod ra ba yung pastor? Pero kapitan ganito, mag-ihaw yung manok. Di mo na, alagad sa Ginoo. Murarag wala, pero og tao, mayo kay mo tuboy. Muna, ang Ginoo gusto siya nga, kay Ginoo man siya, dapat mo labaw siya. Amen? Muna, uwaw kayo, Kristohanon, pamati, oy mo. Uwaw kayo, masimba ta late, pero sa trabaho, sobra, wapay abri na to, ana. Oh, wapag isugo, sir, bisag ikapoy, may kayo mo palapad sa papel. Pero tari sa simbahan, gani ka pala, pastor, mauli ko, ninguli na. Bitaw. Maumang po na dito. Basta na ay problemas, kasing-kasing mga igsoon, di yun na kapaabot, di na magpahibalo, mulakaw na na. Pero right in my heart. Pastor, pwede yung uli. Oh. Hello? Manong sa gawas, mahimo na to, pero diri sa Ginoo di. Mas dako unta ato ang respeto diri sa Ginoo. Sa atong halad, pakita na to. Saludar kita. Wala kaya ato dito sa tao, pero muusap niya makuha na to sa tao, the king's heart is in the hands of the Lord. Ayo, pag sinipsip dito sa tao, adto ka pasipsip sa Ginoo. Kay tuwa ditong tinugdan sa panalangin. Abi ninyo, pagpasipsip tas tao, panalanginan mo, mapakyas ka lang daydong. Pero adto ka sa Ginoo, nindot kayo. This honest heart, displeasing offering, last, disregarding God's instruction. Isaiah, tapos, Isaiah chapter 1, kahibaw po mo ani. Wala sila kahibaw. Sige, adbrihan na to, Isaiah, direta magtapos. Isaiah chapter 1, verse number 10. Oh, Isaiah. Wapa mo katultol asang Isaiah, page 829. Abi na kong page. Disregarding God's instruction. Tanawa, ingon diri sa verse number 10. Hear the word of the Lord. Nana mo? Sa verse 10, Isaiah 1. Ye rulers of Sodom, give ear unto the law of our God. You people of Gomorrah. Verse 11. Nana mo? Oh, ingon ng bersikulo, to what purpose is the multitude of your sacrifices? Tanawa. Naghalad. Kung puro ra ni halad, ato ag hisgutan karon mga connection sa first fruits, giving. Ingon siya, may purpose na nagbaga ninyo mga halad. Multitude of your sacrifices para nako ningon ng Dios. I am full of burnt offerings. Siya kadaghang mga halad nako. Ingon ng Dios, ingon siya, I am full of burnt offerings of rams and the fat of feed beasts, rams and the fat of feed. And I delight not in the blood of bullocks or of a lamb or of a higots. So ako nang giingon ganiha nga, dili sa tanang higayon nga, nihatag ta sa Ginoo, gidawat sa Dios. So sa ato pa kung naghatag ta, wala gidawat, o dili ta kapabot og blessing. Kay diri ta nga tayo mga igsoon, ingon sa Ginoo, paghatag sa atong hala siya, para sa man na. To what purpose is your multitude of your sacrifices? Ingon siya dire sa verse number 2, when you come, ingon siya sa verse 12, when you come to appear before me, sabihan mo, adto mo sa akong simba, mo apikita mo dito, ingon siya, kinsa may nag-require diha sa inyong mga kamot, manimutunob dire sa ako ang simbahan, sa court, dito sa taliwala, sa halaran sa Ginoo. Pag-abot sa verse 13, ingon siya, bring no more vain oblations. Ang Ginoo biya nagsugo nga magdala tag halad. Yung anong naingon naman siya nga, ina mo pagdala og halad. Wala malipay ang Dios. Usahay atong halad, abi na to garbo ba kita kay halad ko. Wa ka kay balog atangan na ka sa Dios, wa di siya lipay sa mong halad diha.
Siya, incense is an abomination. Kay kanang incense, kuan man na mga igsoon, insinso ba kanang sweet smelling, ang baho bang madawat dito sa Ginoo. Pero ingon siya, di ko ganana na. Your new moons, your Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with it. It is iniquity, even the solemnity, the mga celebration ninyo, inyong mga tapok-tapok niya, wa na ko ganahi. Ang Ginoo? Ningon siya, kana inyong mga simba-simba, mga pagtapok-tapok diya, inyong sa ulog diya, gibanhaan ko. Di ba, na magdaig kung tata sa Ginoo, mga awit, banha biya na. Ikalipay na sa Ginoo, kung ang Ginoo natandog. Apan kung nabikil na nato ang kasing-kasing sa Ginoo mga igsoon, mura ba diri ingon ang Ginoo, pamawa mo dire. Kuha na to. Siya nga ay na mo pagdala dire, ay na mo tunob dire. So sa tumura pa kog indirect la ba nga. Yun sama mo dire. Ningon siya, your new moons and your appointed feast. Katong hisgutan niya nga first fruit feast man na. Feast of the weeks. My soul hated, gihikaligut-gutan sa Ginoo. They are trouble unto me. I am weary to hear them. Gibanhaan ako ninyo. Ningon siya, when you spread forth your hands, ati na, mga prayer meeting, ingon na, mag-ampo ta. Ingon siya, when you spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Tiyaw mo na sa diha, mag-ampo ta, diri ka nagtuot ta, nga tubagon ta sa Ginoo. Managanayan Diyos. Ano ka? When you make many prayers, ingon siya, I will not hear. May mga panahon usay, sige tag-ampo ay tubag. Naday problema. Di na to ang problema, dili ingon nga gidid-an ta sa Ginoo, naay wa masitod nga butang. I will not hear, your hands are full of blood. So ingon siya, ang inyong mga kamot na puno sa dugo. Uy, nagpakita day ni diri nga tuod man nagdala sila og halad. Tanawa ha, nagdala ang mga katawhan dito sa Gomora, mga igsoon Sodoma ug Gomora silang halad, mga katawhan dito sa Ginoo. Pero sa ilang paghalad, mga igsoon, sa luyo sa ilang paghalad, na ay kinabuhi nga wala gitaro. Kaniday usahay, mga igsoon, pamati ha, dili usahay. Bantayan na to, basin naghalad ta, abi na to, pwede na na to mapahilom ang ginughalad biya ko ha, dala biya ko offering, ay nagkukilabti. Usay, maunay atong pagtuo ba nga, protektahan na gyapon to sa Ginoo, kinaghalad, uy, dili, na, palabyon sa Ginoo. Kung ang atong halad, mao malanggani hinungdan nga himuon na tong lisensya padayon ug buhat di mao, uy di na maayo. Ingon siya, di na maayo. Ingon siya diha, mga igsoon, when you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Kana mingon, your hands are full of blood, ang inyong nag-repair na nga ang inyong mga buhat dili na maayo. Tuod man naghatag mo offering. Pero inig-uli, mura ana ba, inighatag tag offering, nagdaig ta sa Ginoo dinhi, pero inig-uli na to. Atong mga kinabuhi, mura dili anak sa Ginoo. Pero tag first fruits, celebrate tag first fruits. Pero pag uli sa atong mga balay, atong mga batasan, murag mga unbelievers. Ha? Murag mga unbelievers. Murag wa kahibalo og pulong sa Ginoo. Nya kumpiyansa na kayo kay lagi nakahatag tag first fruits. Mura ditag suburnuhan nato ang Dios, di ang tao pwede nato suburnuhan para mohilom. Ay sabahan, imuha na ni. Pwede nato na himuon sa tao pero sa Ginoo di ta pwede. Lord, ayaw ko hilabti nagtais biya ko, ga first fruits biya ko, di pwede. Kuha na to. So usay ingon sa Ginoo sa verse 16. Diara ang tambag sa Ginoo. Kay problema man to, diara ang gusto sa Ginoo ipabuhat sa iya mga katawhan. Sa verse 16, usay ang giingon, wash you, make you clean. So, unsay giingon da sa Ginoo, wash you. So, panghinlo ba? Panghinlo. Kaya ingon siya, imong mga kamot puno, inyong mga kamot na puno sa dugo. Sa to pa ang ilang mga buhat, wrong. Ingon siya, panghunaw mo. This is about spiritual cleansing. This is about repentance. Mga igsoon, kung kita ang atong kinabuhi, kung gapadayon ta sa mga butang nga dili ikahimuot sa Ginoo, inigdala sa atong halad mo untuloy. Muna sa tingala ta nga kahala to, may blessing. Muna ato kinabuhi, katuyok-tuyok ra, why increase mga igsoon. Kung naamang gadi increase, kana bitawng muraraba o kanang minugna ra sa tinawhanon para pa ipatuo lang, pero sa deep sa imong heart, murag unsatisfied gyapon ka. Kaya ang Ginoo biyay maghatag og tinuod nga kalipay. Mutumo niya na. Mga igsoon ang Ginoo mo hatag og tinuod kalipay. Nga kana bisag mag-inusara ka, kana makaawit ka ba? Kay basin mag-inusara ka, basin gusto na ka maghikog.
Kaya way kalinaw imo kasing-kasing. Uy, miserable biya na. Oh, tinuod na, pero ang tinuod malipay yun. Bisan ikaw usara, bisan ikaw ra nag-inusara, makaawit ang imo kasing-kasing. Pero gani o dili gani right imong heart, ya atubangan sa mga tao abi nimo nagmalipayon ka pina-smile ka, tanawa pag mag-inusara ko kung tinuod ba jud ka nalipay. Kay ang kalipay mga igsuon iyara na sa Ginoo. Di ka ba lumuhatang ang yawa na? Ang yawa iya ta ilaron nga na malipay ta sa dili mao. Pero ini resulta na sa atong buhat magmahay dayta. Oh, wala ningon siya panghinlo. This is about spiritual repentance. Manghinlo, mga ayot nagpasaylo. Put away the evil of your doings. From before mine eyes, ingon siya, cease to do evil. Ingon siya, hunong na, hunong. Una tayo mga gibuhat nga dili na mao. Hunong nga. Hunong. Amen? Sa simbahan, common problema, sige di naotay. Hunong na namang naota sa ubang Kristohano. Di man namang, mo ginaysagad nga batasan sa mga Kristohano, dauto na to siya para ikaw mo'y maayo. Nya, ikaw po, hamtong na ka nga Kristohano, kung kadungog kag daot, badlungay na, sige, labay ang mga daot, kay di man na maka-encourage. Kita gitawag ta sa Ginoo to build up one another, to encourage one another. Anything nga makapa-discourage nimo, makapalos sa interest nimo sa pag-alagad sa Ginoo, iyan na siyawa. Ingon ko ang Ginoo, ingon sa Satan is come to steal, to kill, and to destroy. Gusto sa yawa nga, kanang imo desire sa pag-alagad sa Ginoo, maluya na ka. Gusto sa yawa nga, kanang kawato ng imo ang tinguha, gusto niya nga, wa na kay ganas pag-alagad. Unya, unsa may ingon sa Ginoo, I come. Ingon siya, I am come that you might have life and more abundant. So gusto sa Ginoo nga siya diha, ang Dios mo hari sa tong kinabuhi, naatay kalipay. Nakuha na to? Na ay kinabuhi. Nga nung wa may kinabuhi, nga nung gusto man nimong patyod, anything nga makapa-discourage sa church, buhat na siya wa. So kung ikaw na sa buhat niya na, ayaw pagtuo nga, dako kag offering pananglitan, manggani, og dako nga, magsigi na lang ka, og panao sa uban, ayaw. Hununga ang buhat nga dili ika-encourage sa church. Ang imong ipadayon ka nang makapadasig. Amen? Naingon siya, learn, verse 7, learn to do well. Katuna ang pagbuhat o matarong. Nya, seek judgment. Saan mo nang seek judgment? Hoy, pamati, seek judgment. Mabito itong ingon niya, trabaho sa'yo, sa simbahan, late. Di na judgment, hoy. Amen? Pag sa utang, on time. Kay gusto i-maintain good ang ato ang record. Pero sa simbahan, puro na daghang utang. Why hatag-hatag uli sa Ginoo. Amen? Tagay gustisya. Seek judgment. Tayo justisya inyong pag-alagad sa Ginoo. Pag sa kalibutan, bigay na bigay. Pag sa Ginoo, patay na patay. Dapat sa kalibutan na dito, pirting buhi, pag abot doon sa Ginoo, iba sa gira na, tumba na. Learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed. No, tiyaw mo na ka ng mga gipang kuan, dasiga. Mga gipang panamas-tamasan, hala, dasiga. Unya, judge the fathers, plead for the widow. Natay kasing-kasing nga mga timan. Mawita itong lakbitan ni Pastor Gadiel. Kung i-bless gani ka, use it nga diin maka-benefit para sa mga ministry sa Ginoo. Ayaw pa dato para buruton imong ilong, imong mga lugwak na imong mata, mang hupong na kaskadako. Unya, wa gyud na puslan sa Ginoo. Amen? Muna mga igsoon, kung i-bless ka, gamit ang resources to advance the ministry. Well, learn to seek judgment, judge the fatherless, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. Verse 18, ingon siya, come now! Sa panuol mo, let us come, come and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. They shall be, though they be red like crimson, they shall be as wool. So ingon sa verse 18 mi siya, come now, let us reason together. Muna kaning dire atubangan sa pulpito, every time nga naay invitation, ayaw mo padugay og duol diri para mohatag mo sa kanang ingon siya, come now, let us reason together. Isa-isa unsa man? Tagatag time sa Ginoo, but siya sulti. Isa-isa nga to sa Ginoo, Lord, pasaylo ako, Lord, mauni. Ano di man ta mo inaana sa Ginoo?
Ngano masigi mo paugat di magpagahi, gusto mo niyo kanang bangko mapilit sa inyong lubot ani uli magsige mo daan na kay di man mo manamhawa diha. Manuol ta diri ato, let us come and reason together. Hatagi ngano Lord, gusto ang Ginoo, kay ang Ginoo gusto siya mo musulti ka sa imong side. Ngay kag pasaylo di ba di ka pasaylo pareha ba di ang Ginoo sa tao nga mamatay ka na di jud ko kapasaylo nimo. Dili na ang Dios oy, hustisya siya. Wala pa ko kakita nga sa mga tao sa Bible bisan unsa kadautan sa dihang ni admitar silang sayop wa gidawat sa Ginoo. Para tao ra naghingan nga mortal sin. Wa gyoy sala nga gitawag sa Biblia nga di mapasahilo sa Ginoo. Muna ingon siya, let us come. Let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow, and though they be red like crimson, they shall be as wool. Pasahiloon ta sa Ginoo. Unya tanaw siya sa verse 19, if you be willing. Ang problema usahay dili lang ta andam. Bisa unsaon tagmakmak di gid you willing, gahi lang gid yapon. But ingon siya, if you be willing and obedient. Pagka nindot na ng kasing-kasing nga wa pa gani kahuban sa wa pa gani human ng wali murag ganahan na mo ka forward ba. Ganahan na mo surrender sa Ginoo. Kada bang heart bitaw nga dili kayo kana heart na easy to be entreated. Tender-hearted. Di kay bisag layog-layogo nimo perti gyud ka bagaag, ambot lang baga papangig. Ingon siya, if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Di mo na imong blessingan ka sa Ginoo, imong paningkamot blessingan. You shall eat the good of the land if you be willing. Willing mo? Amen. Kahuman mo, limot, yapon. So, if willing and obedient, you shall eat the good of the land. But, ingon sa verse 20, last verse, but if you refuse, kada bitaw, di yun mamati ba? Sa likway, mayamid pa. But if you refuse and rebel, kana bitaw, mag-rebelde, you shall be devoured with the sword. For the mouth of the Lord hath spoken it. Una, Kristohanon pamati, wa pa ko kita tao nga musukol sa Ginoo mo daog. Pero nakita kong mga tao sa Bible nga ako nabasa, grabe kadautan, pero sa diha nakadungog sila nga naay hampak mo abot sa Ginoo, naghinulsol, gikaluyan sa Ginoo. Yang mangutan ako, unsa ba mo kadautan sa mga tao sa Bible nga gitagaag kaluoy, nga mas dautan pa man to mga tao. Kailabong Ahab, King Ahab, asawa ni Jezebel, dautan bi atong hari. Tungod sa iyahang kasinan sa yuta ni Nabot, nakahuna-huna iyang asawa og dautan, naglagot ang Ginoo kay si Ahab. Siya mo hinungdan nga iyang asawa nakahuna-huna og dautan, ingon siya nagproclaim through Elijah nga naay umaabot nga dautan. Mamatay sad ka. Samas kamatayo ni Nabot, tilaan sa imong nga dugo sa iro. Ni karon mga igsuon kay si Ahab pagkahibalo niya nang hinulsol man, nagsaklot ba na, nagsuot og kanang kuan ba, sako niya, nagpuasa. Niingon si Ginoo ni Elijah tan-awa si Ahab, naghinulsol. Niingon ingna siya, dili nako idayon ang judgment nga sama sa iyang kamatayon, pero adto nako iabot sa iyang mga anak. Lah, naamong ng mga anak. Muna, kung naay mga anak nga umaabot dahil musalo sa mga bunal sa mga amahan, dapat masayod mga anak, kaya aron makapanghinulsol ko sila. Para ibalhin ba? Ang katong mga tao, di kabalo manghinulsol, boy-loy! I believe ang Ginoo, maluoy siya. Basta mapainobsanon imong heart. Kristohanon, balikon ako ang promise sa Ginoo sa blessing, ready. Dapat masayra nimo unsay problema. Kunya kung nahibaw-an na nimo ang problema, ayaw pang blame. At tuduol sa Ginoo, sugid. Nya katuna unsay insakto buhata. Namo ti kantas Bisaya, ang insakto maoy buhata. Unsa to kanta na? Mo langinan niya ang labing maayo buhata. Tarawa, ang unsay maayo mo ibuhata, dili ka nang di mao. Kay ngano man ang pagbuhat ug maayo mga igsoon, mao nay ebidensya nga naghinulsulta.
So I hope ninikrak na sa kahaponon atong iduol atong kaugalingon. Let us come and reason together. Ayaw mo hupabilis yung bangko. Kabaw mo sa inyong kasing-kasing. Ikaw, ayaw bang kani akong problema dili. Ikaw ang adto sa Dios. Lord, na ako'y problema. Nabangi ko ani. Let's pray, gamahanan nga Dios. Salamat amahan sa imong mensahe. Salamat sa imong pagpahinumdom diri namo Ginoo. Andam ang blessing, andam ang increase. Pero usahay dili kaabot. Tungod kay naay problema, kami ra pod ang hinungdan sa problema. Lord, I pray nga ang matag usa sama sa imong pulong nagsulti, let us come and reason together. So Lord, I gave this invitation sa matag usa, opportunity nga makahimo sila og pakiistorya di animo. Come, Kristohanon, please come. Come to the front.